Kulong ang inabot ng isang lalaki sa Bukidnon matapos ireklamo ng umunoy panggagahasa sa sarili niyang apo na 11 taong gulang lang. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa barangay Impalutaw sa Impasugong, Bukidnon, naaresto ng CIDG Misamis Oriental Camiguin Provincial Field Unit ang 57 anyos na lalaking ito dahil sa panggagahasa. Ang biktima, sarili niya mismong apo na 11 taong gulang lang. He was arrested with the strength of warrant of arrest. 3 counts, crimes of statutory acts of lasciviousness and yung rape case na walang bail. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang pang-aabuso sa bata noong nakaraang taon. Ang biktima, 3 beses raw pinagsamantalahan ng kanya mismong lolo. Nangyari ito last year pa. Bali 3 separate occasion nung September 22 and September 29 at meron pa nung December. Nangyari umano ang krimen nung wala ang mga magulang ng bata. Dahil sa sobrang takot ay hindi agad nakapagsumbong ang bata at nakailang ulit pa ito hanggang hindi na raw maatim ng bata ang ginagawa ng lolo kaya nagsabi sa ama. Naisampa ang reklamo laban sa suspect at nito nga lang buwan inilabas ang warrant of arrest laban sa suspect. Parang hindi naman siya parang tahimik lang kasi in-expect naman na may nagawa siya sa bata. Nakakulong na ang suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Patuloy namang nananawagan ang mga otoridad na agad i-report sa kanila ang anumang pang-aabuso. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Pinangangambahan ng mga otoridad ang posibleng overloading sa mga bus pagsapit po ng Semana Santa. Ang ilan kasing may sariling sasakyan, nagbubus na lamang pa probinsya. Pero ang mga bus, nabawasan pa. Mula po sa PITX, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, dumarami nga yung mga pasahero pero umuunti naman yung mga bumabiyahing mga bus. Yan ang trend na nakikita ngayon sa ilang terminal tulad dito sa may PITX kung saan nakikitang dumarami yung mga motorista na nagko-commute na lamang kesa magdala pa ng sariling sasakyan. Salit na magmaneho at gumastos ng panggasolina, pinili ng ilang iparada na lang ang kanilang sasakyan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX at sumasakay na lang ng bus at iba pang public transpo papunta sa kanilang destinasyon. Tipid na, less stress pa. Maraming medical expenses, kung gagastos ko pa sa gasolina, wag na, di ba? Ganyan na lang, relax ka pa sa bus. Tapos pagbaba mo, andyan na kaagad. Mas okay kasi pagka nagmumotor ako minsan, yung 100 pesos ko na pinanggagas ko usually, parang hindi na kumakasya sa 2 araw. Pero kahit ilang bus, ayaw na rin pumasada dahil sa mahal ng langis. Kaya habang dumadami ang pasahero, bagyang umuunti ang bus sa PITX. Yung biyahe natin sa Batangas City, magmula sa the usual na 23 ay bumaba na sa 19. And yung biyahe natin patungong San Jose Nueva Ecija ay bahagyang bumaba na rin magmula sa 12 hanggang sa 10. Nahihirapan na silang itawid yung presyo ng gasolina sa kinikita nila. Mahirap kasi pag nabawasan ng matatagalan po ang transport ng iba. Halimbawa yung malalayo ng tulad ng Nueva Ecija. Malaking epekto po sa mga commuter yun. Mag-aagawan tapos siyempre kulang ng magbibiyahe kasi lalo na pag mataas ang pamasahe, mataas ang gasolina. Medyo yung iba hindi na uuwi pag mga Holy Week na yun. Pangamba tuloy ng mga kinaukulan lalo't papalapit na ang Holy Week. Baka mag-overload yung mga bus na hindi lang basta pahirap sa mga pasero, delikado pa. But also, siyempre, danger dahil alam natin peligroso pag overloaded ang isang pampublikong sasakyan. Tuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng pamunuan ng PITX sa mga bus operators para matiyak na sapat ang masasakyan ng mga bakasyonista sa Semana Santa. We appeal to their to their sense of patriotism, itawid itong ating mga kababayan patungo sa kanilang mga destinations. Pero of course, we cannot demand. Ang mga nasa tourism sector, sinabing marami pa rin naman ang mga bumabiyahe ngayong mag-Holy Week.
Bagaman aminadong nangangamba rin sila sa epekto ng tensyon sa Middle East. Nasa level 8 na kasi ang fuel surcharge sa mga flight na ibubuk sa April 1 hanggang 15. Marami na po tayong naging cancellation sa mga babiyahe papuntang Europe. Kasi po, halos lahat po ng papuntang Europe ay dumadaan sa Middle East. But on a good note naman, lumilipat lang naman sila. Let's say yung mga ibang babiyahe, pupunta lang sila sa ibang countries na hindi apektado ng krisis sa Middle East. Patuloy nila mga hakbang para hikayatin ang turismo sa bansa. Pero limitado lang ang magagawa. Sinusubukan pa namin makuna ng pahayag ang Department of Tourism. Emil, bagamat long weekend ngayon, kapansin-pansin na hindi naman ganun karamihan ang mga pasero. Actually, sa pagtatanong natin sa mga ticketing booth, ay marami parang available na masasakyan. At ngayon pa lang, may mga nagpapabook na raw para sa Semana Santa, bagamat hindi pa naman ganun kadami. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa part 2 ng panayam natin sa Pilipinong nag-espiya para sa China, ikinwento niyang bukod sa mga misyon sa West Philippine Sea, ay hiningan siya ng impormasyon tungkol sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Ang pagpapanggap ng kanyang kausap, kaya siya nagtiwala sa pagtutok ni Chino Gaston. Sa kauna-unahang TV interview ni alias Danny, isa sa 3 Pinoy na nabukong nangi-espiya para sa China, sinabi niya noong una ang pagkakaalam niya, isang journalist sa Amerika ang kausap niyang humihingi sa kanya ng impormasyon. Kasi sir, ang ano nila is media sila sir. So iniisip ko noon, siyempre as a media, mas gugustuhin mo mas nauuna sa balita. Ikinuwento niya sa amin ang mga classified information na hinahanap ng kanyang handler na kinilalang si alias Peter, isang Koreano umanong nakabase sa Amerika. Hindi lang daw impormasyon tungkol sa mga rotation and resupply mission Aurora ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Humingi din ito ng impormasyon tungkol sa balikatan exercises, ang taunang pagsasanay na ginagawa kasama ang mga sundalong Amerikano. Interesado sir sa balikatan. Balikatan kayo sir, andun yung mga position ng ano. Sobrang delikado na yun. Pero hindi ko sir ibinigay. Kahit mga joint sale. Kasi doon sa balikatan sir, nung nakita ko yung documents, andun sir yung lahat ng position, yung mga coordinates. Delikado na yun sir para sa akin na ibigay pa. Isa sa venue ng balikatan exercises ang karagatan ng Pilipinas kasama ang West Philippine Sea. May pagkakataon ring nakakasama ang tropa ng mga kaalyadong bansa gaya ng Australia at Japan. Isa sa layunin ay patibayin ang kakayahan na magsanib puwersa para madepensahan ang teritoryo at protektahan ang karagatan ng Pilipinas. Nahuli si Danny noong June 2025. Itong 3 cases na to took thousands of man-hours. Maraming trabaho ito. Aabangan mo yung tao, etc. Sabi ni Danny, nag-alok pa daw anya noon ang kanyang handler na ipasusundo siya nang matiktikan na ng gobyerno ang kanilang spy operation. Tatakot pa rin naman ako sir. Kasi yun nga, hindi ko alam kung anong pwedeng gawin nila. Kasi, siyempre, yung pagsabi niya sa akin na may papadalang tao, alam ko na, sir, na malaki yung ano nila yung organization nila. Mula noon, pinili na ni Danny na manatili sa kustodiya ng AFP sa isang secure military facility. Kilala na ng AFP ang handler na si alias Peter bilang isang Chinese na pumasok sa Pilipinas noong December 2024. Sa isang counterintelligence operation noong 2025, sinubukan pang himukin si Peter na bumalik ng bansa. Tinatry ko sana sir, pabalikin siya dito. Nung time na yun na hawak na ako ni na sir ng AFP. Kaso sinabihan niya ako na delikado daw para sa akin na makipag-meet ulit ako sa kanya. Siguro sir, alam niya na rin na gano'n nga. Pero nag-uusap ako kami sir. Babala ng AFP, maging mapanuri kung may mga alok ng trabahong mag-research para sa nagpapakilalang mamamahayag o researcher mula sa ibang bansa. Kabilang sa mga palatandaan, ang bayad sa impormasyong madali namang mahanap sa internet, labis na kabaitan ng foreigner at kahanda magbigay ng dagdag bayad, at ang paggamit ng mga hindi karaniwang program o application para tiyaking sikreto ang pinapadalang impormasyon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.
It's a wrap para sa cast ng The Secret of Hotel 88 sa pagtatapos ng kanilang lock-in taping sa Heart of Asia, ang Puerto Galera. Ano kaya ang mamimiss nila? Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Thank you! It's a wrap! Thank you, Puerto Galera! Natapos na ang lock-in taping sa Puerto Galera para sa kapuso at kapamilyang multi-genre collab series na The Secrets of Hotel 88. Ang PBB collab housemates, hindi raw maiwasang makaramdam ng sepangs, lalo't tila naging extension ng set ng bahay ni Kuya. Ano kaya ang mamimiss nila sa kanilang location sa Puerto Galera? O kilala bilang Isla Solara sa serye. Si AZ Martinez na gumaganap bilang si Sari, mamimiss daw ang behind-the-scene moments sa mismong hotel. Ang dami namin memories na buo dito, like late nights, magkasama kami, pumupunta kami sa kwarto ng isa't isa, tapos kumakain very late, yung mga ganun na trippings. Si Esnir na gumaganap bilang Rafi at si Kira Ballinger na gumaganap as Trixie, di naman maiwasang masenti. After nito, di natin alam kung may project pa ba kaming lahat na kompleto. Pagbalik ng Manila, we're all gonna have our own separate schedules. Saka kailan ba kami magsasama-sama ng ganito ulit, diba? So parang, it's bittersweet. Bukod sa unforgettable memories na nabuo ng cast at housemates, may baon ding learning si Josh Ford na gumaganap naman bilang si Justin Almazan. To never give up on your family talaga. I think, yun talaga number one para sa kanya, pamilya. And that's something that I would take from him as well. Marami rin daw silang na-discover sa kanilang location ayon kay Cyril Manabat na gumaganap as Jessica. Ang saya na bukod sa sekreto ng Hotel 88, na-unlock din natin yung sekreto ng Puerto Galera. Yung mga hidden gem na talagang sana puntahan at tangkilikin nila. Beyond grateful ang cast sa lahat ng suporta na natatanggap nila sa serye. Si Kapuso Big winner Mika Salamanca, nagpapasalamat din sa experience with the ex-housemate sa outside world. Kahit tapos na ang lock-in taping sa Puerto Galera, marami pa raw dapat abangan sa kwento ng serye. Kung paano kami natuto sa set, yun talaga yung pinaka-memorable para sa akin. Ang kailangan nilang abangan sa dulo is, ano ba talaga yung totoong treasure? Napapanood ang The Secrets of Hotel 88 sa GMA Prime, Lunes hanggang Biyernes 9:35 p.m. at pwede ring i-stream sa iWant. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. It's giving deja vu moment ang muling pagkapanalo ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Miami Open. Isang taon mula nang mag-debut siya sa naturang torneo. Wagi si Ayala kontra kay Laura Sigmund ng Germany pagkatapos ng mahigit 3 oras na laban sa round of 64. Dahil diyan, uusad na siya sa round of 32 kung saan makakatapat naman niya ang Polish tennis player na si Magda Linette. Historic ang Miami Open recap ni Ayala noong nakarang taon dahil dito niya tinalo ang ilang malalaking pangalan sa tennis. Kabilang si world number 2 Iga Swiatek. Mula sa rank 140 ng Women's Tennis Association noon, malayo na rin ang narating ni Ayala na ngayon world number 29 na. I'm really happy, and especially having been able to compete at this level today against an amazing fighter. I think I'm really pleased with how I'm handling everything as a whole. A lot of things have changed for me, especially this year in this season. So I think I'm doing a good job of keeping that balance of being hungry and staying happy and still working hard.